paglingkod sa Panginoon. So, bago ako magbigay ng nugget sa iba, hindi ko hindi naman po kaila sa akin talagang maraming mahirap ang buhay. So, talagang binabayo talaga kami ng mga pagsubok, no? Pero sabi nga, ang problema hindi tinatangbayan, nilalagpasan yan. At saka po ang anak ng Diyos ay hindi nagpapatalo sa problema. Yung parang bagyo na, pagdating ng bagyo, napansin ko yung mga saging mga buwan. So pagdating ng araw, nakikita po natin na yung mga saging na nagbuwal, tumatay yung muli, mas maganda pa doon sa nagbuwal. Sana ganun po tayo sa presensya ng Panginoon. Kaya ako po nasasabi yun kasi danas na danas ko po kung papaano baguhin ng mga problema. Saka marami pong beses na hindi ako nakaka-attend. So talagang para akong cellphone na sobrang lobat. Na pag hindi nakakapag-church, talagang down na down talaga ako, nararamdaman ko yung kabigatan. Hindi, mga kapatid, hindi ako na umiiyak sa problema. Umiiyak ako pag ang Panginoon na ang ibig sabihin, pag ang Panginoon na talaga ang tumatawag sa akin, yung umangatin ako ng worship, ayaw kong umiyak na kasi sabi ko nga, Lord, pinatatag mo ko. Hindi ako iyak sa mga bagay-bagay. Pero sabi ng Panginoon, sa ayaw mo sa gusto, iiyak ka dahil sa akin. Kaya purihin ang Panginoon kasi napakasarap po magpuri sa Panginoon. So, sino po ba sa inyo mahilig manood ng balita? Siguro lahat tayo nakapanood ng balita sa Facebook, sa TV. Pero sila po ay hindi magandang balita. Ang totoong balita po ay si Jesus. Ito po ang pag-uusapan natin. Si Jesus ang magandang balita. Sabi po dito, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Hango po yan sa aklat ng John, verse 14:6. Nung tinix ko ako ni Sis Ruby, nung ano ko na yung nabasa, na sabi ko, Lord, kasi ano ko nandun ako sa kusina, ang dami ko niluluto, nakapila, tapos sabi sa akin ni Sis Ruby, pwede ba ikaw ang mag-nuggets? Sabi ko, Lord, parang hindi ko na paghandaan, kasi kinabukasan, ngayon hindi ko na, ikahapon, Lord, parang hindi ko yata na paghandaan, kasi siyempre, busy. Pero napakabuti ng Panginoon kasi napakabilis niyang ang bilis niya kung tinuruan ng mga bagay-bagay. So isang basa ko sabay nag-pray ako, Lord, ihanda mo yung sarili ko at ikaw lamang Panginoon ang maihayag at maintindihan nila kung ano ibig mong sabihin. Kung paano tayo nag-uusap. Gusto ko, ganun din na. Makausap ko sila ng puso sa puso at kung paano mo ko kinakausap. Gusto ko, Panginoon, ma-share ko sa kanila yung pag-uusap natin. Kasi alam niyo po, ang tao kahit gaano siya kabait, ang puso ng tao, kabago-bago. Mabait siya ngayon, bukas hindi. Pero mabait siya, mabuti sa tao. Pero ang Diyos, kahit pa ulit ka nagkakasala, hindi siya nagbabago. Kahit lugmok ka na sa kasalanan, isang tawag mo lang sa Kanya, nandyan siya, handa kang yakapin, handa siyang sabihin sa iyo, anak, nandito lang ako. Sabihin mo lang sa akin ang mga problema mo, nandito ako, hindi tayo iwan, hindi pababayaan man. Ako ang kasama mo, ako ang Diyos, saan ka man mapunta. Napakabuti talaga ng Panginoon. So, ito po ang ating nuggets na binigay sa akin ng Panginoon, madali yan. Sana po maintindihan mo natin. Sabi po dito, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Mga kapatid, sa Jesus ay naparito upang ipangaral at isabuhay ang Ebanghelyo. Alam naman po natin yun. Siya ang magandang balita. Siya ang tagapagligtas. Siya ang magsasakatuparan ng mga sinusunod. Number 1. Number 1 agad tayo. Siya ay nagpapalaya sa mga bihag ng maraming bagay, bihag ng mga makamundo, bihag ng kasalanan. Maraming tao ang bihag ng kasalanan, kasinungalingan at pagkamakasarili. Papalayain ni Jesus ang mga bihag na ito upang magkaroon ng buhay, ganap at kasaya-siya.
isang buhay na kaugnay sa Diyos, gagamitin tayo ng Diyos upang palayain ang mga taong ihap ng kasalanan tulad ng sinabi sa aklat ng Mikas 6, talatang 8. Nasabi doon, itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa, at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Napakabuti, diba? Pangalawa, pagpapanumbalik sa paningin ng mga bulag. Marami po kasi tayong nakikita pero hindi naman yan totoo. Binubulag tayo ng mga makamundong bagay, tulad ng mga material na bagay, mga plastic na mga kaibigan. So sabi po ng Panginoon, magsipag-ingat kayo. Tayo po magsipag-ingat tayo, sabi ng Panginoon, makikilala nyo sila sa pamamagitan ng salita, gawa at kilos. Ito, pagpapanumbalik sa mga paningin ng mga bulag, tunay na mapapanumbalik ni Jesus ang paningin ng mga bulag. Taglay niya ang kapangyarihang magpapagaling sa lahat ng uri ng karamdaman. Gayunman, may mga pagkabulag na hindi pisikal, kundi mental o psychological. Maraming tao ang binulag ng kasinungalingan at winasak ng tiwaling pamumuhay. Nakakalungkot po. Tinawag tayo upang maging ilaw at asin ng lipunan upang isulong ang katotohanan sa lahat ng pagkakataon. Pangatlo, pagbibigay kaluwagan sa mga nasiil. Ang lalim, di ba? Siil. Kasi Pilipino talaga ako siil. Siguro naman sa mga kabataan na intindihan kung ano ibig sabihin ng siil. Winasak ni Jesus ang pader sa pagitan ng mga Hudyo at mga Hintil. Lalaki at babae, malaya at hagipin, si Jesus ang dakilang tagapagpalaya bilang tagasunod niya. Kailangan din tayong maging instrumento ng Diyos sa gawain ng pagpapalaya. Sabi po yan ng Galatia 3:28. Wala nang pagkakaiba ang mga Hudyo at Griego, ang alipin at mga malaya, ang lalaki at babae, kayong lahat ay iisa dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Panginoon, salamat sa pagkat ikaw ang magandang balita ng kaligtasan at ng buhay na ganap at kasiya-siya. Maraming salamat po. Amen.